Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Masang Pilipino, itong si Congressman Ridon. Ah, sobrang galing. Nagbigay siya ng payo sa Marcos Jr. administration ngayon tungkol sa pagbili ng stock ng langis. Ito, basahin ko. Baka malugi. Representative Ridon, pinayuhan ang gobyerno na bawasan ang sobrang pagbili stock ng langis. Hinimok ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang pamahalaan na huwag masyadong bumili at mag-imbak ng malaking supply ng langis habang mataas pa ang presyo nito sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Ridon, maring malugi ang gobyerno kung ano to? Maaring ayon kay maaring malugi ang gobyerno kung bibili ito ng maraming langis sa mataas na presyo at biglang bumaba ang presyo sa mga susunod na linggo. Lalo na kung magkakaroon ng ceasefire o peace agreement sa mga bansang may tensyon. Sabi niya, ito ang kanyang statement. Kasi nga, pag naman halimbawa, we bought fuel supply at such a high price. Pero, for example, in 2 weeks, nagkaroon po ng ceasefire or peace agreement, di babagsak ho ang presyo. And then, we should have both such a tremendous amount of supply at such a high price. Ang punto niya ito, lugi ang gobyerno niyan. Hinikayat din ni Ridon ang pamahalaan na kumonsulta sa mga ekonomista at sa mga nagpapatakbo ng kumpanya sa oil industry upang matukoy ang tamang timpla at balanse sa pagbili ng supply ng langis. Sabi niya, I think we have to be able to talk to economists at yun pong mga nagpapatakbo ho talaga ng kumpanya kung paano ho ba talaga yung tamang pagtitimpla at pagbalanse nito pang bagay na ito. So, nakisawsaw si Ridon. Ano ba itong si Ridon? Ekonomista ba ito? In fairness sa kanya, gusto lang niyang tumulong siguro sa kanyang payag. Kasi may posibilidad naman yung sinasabi niya na bili ng bili ang gobyernong ito ng napakamahal. Example, $110 per barrel yung nabili. Biglang bumaba ng 60, edi lugi. May punto naman siya, kaya lang, yung tanong kung biglang magkaroon ng peace agreement or ceasefire, yun ang kanyang punto. Ang tanong ko sa kanya, Congressman Ridon, have you seen any signs na ang gera papunta na doon sa peace negotiation or ceasefire? Meron na bang signs? Yun ang dapat tingnan natin kung meron na ba. Kasi kung meron na, nag-uusap na, ayun, it makes sense itong suggestion ni Congressman Terry Ridon. Ang tanong, meron na bang sinyales na mag-uusap yung warring countries? For me, wala pa. Sana nga, mag-usap na sila sa negotiating table. Sana. Kasi, grabing presyo. May nabasa akong post. Ang South Korean President nagsabi na grabe rin ang epekto sa kanilang bansa itong nangyaring oil crisis. Kaya halos hindi na ako makatulog-tulog, sabi ng South Korean President. Ano yan ha? Member ng G7, mayaman na bansa ang South Korea. Kailang worried ang presidente nila. Hindi siya makatulog-tulog. Kumusta kaya ang presidente natin? Nakakatulog pa ba ng maimbing o kulang na rin ang tulog? Napakalaking problema talaga ito. Kung ako ang iyong tatanungin, wala pa akong nakikitang sinyales na maghuhupa na ang gera.
Nasa stage pa ng patigasan ng ihi. Kaya to me, tama lang. Tama lang muna itong ginagawa ng gobyerno na magbili kahit mahal kasi nga mas mabuti na lang yung mahal na yung bibili tayo, no? Mas mabuti na lang yung mahal kaysa yung wala kang mabili. Ayaw ko nang mangyari yung 1970s na halos wala talagang mabili. Pumipila po ang mga sakyanan sa mga gasolinahan noon. Rationing. Hanggang ito ka lang, 5 liters lang, 10 liters, ganon. Noong 1970s. Sana hindi mangyari yun. Kaya, meantime, na wala pang senyales na mag-uusap na o magkakaroon na ng ceasefire, dapat mag-imbak ng sufficient stock ng langis kahit mahal. O, kayo, ano sa tingin nyo? Yung wala na kayong zero mabili o may mabili na mahal? Ako, mas gusto ko yung mahal. Basta may mabili kasi kung may importante kang lakad, emergency, may dalhin mo sa ospital o ano, hindi mo madala, alangan naman na yung pasyente mo, karga-kargahin mo lang, kailangan mo rin ng sakyanan. So, napakahirap po itong sitwasyon natin ngayon. Okay, magbasa tayo sa mga people who reacted. 2,200 ang nag-react, 1,900 ang tumatawa, 223 ang galit kay Ridon, 82 lang ang nag-like. So halos wala pang 1% ang naniniwala dito sa payo ni Congressman Ridon. Ofelia De Luna, sabi niya, akala mo naman napakalaki ang reserba ng langis ng bansa, mahigit nga lang 1 buwan. Bakit? Anong sabi niya? Bakit kaya nanalo ito 8-8 naman. Mark Bunaton, it's better to have more stocks than nothing. Yan yung sinasabi ko. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Kaya panoorin ninyo ang video na ito. Karon mo na ni ang natagaan mo og yero, mag-atop na ni siya karon. So mo na ni ang iyang atopan. Gagay man siya. Yeah, salamat. Og karon humanag gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So naka-atop na gyud ang gitagaan namo sa yero. Salamat sa Ginoo og ang nagtabang og sen nga nakabalay na gyud me. Kay katong una nga among balay gilupad sa hangin. Katong nagbagyo. Nagisi-gisi og nangayo dahil mi nagampog gyud ko sa Ginoo nga maatagang gyud mi sen og niya na. Nakabalay na gyud me. Salamat. Ug ginaot nga naapay matabangan sa hero kay daghang pa ang nanginahanglan nga sama namo. So salamat kaayo nang Salamat kayo.